Nako, heto na mga karibin natin, nagkagulo na. Kudita sa kamera. Aba, game over na. Bumiliktad lahat sa kamera, nag-motion na. Speaker Arroyo, BP Sara, nagsanib na. Aba, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga. Bago po natin ipi-play ang video yan, eto muna. Pasadahan muna natin to mga kababayan sapagkat eto eto po, unahin na po natin itong si John Vic Rimulya. Aba, etong matindi sa napakarami at malalaking problema ng ating bansa. Eto talaga ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ni John Vic Rimulya. Eto po ang balita mula sa ang balita ngayon. Lalaking naghahalo ng sementong nakahubad. Inisyuhan ng ticket ng mga otoridad. Ay grabe. Umalma ang asawa, iginiit na sa harap lang ito ng kanilang bahay. Hindi public area at sobrang init kaya nagtanggal ng damit. Ayan nga po sabi ng asawa. Naghahalo. Anong gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo sa sobrang init? Kailangan din po yun. Ayan. Grabe na yung mga tauhan ni John Vic Rimulya. Kasi hindi rin naman gagawin niya ng mga tauhan ni John Vic Rimulya, no? Oo nga. Hindi pinag-utos ni Rimulya. Aray ko po. Naghahalo lang mga kababayan ng semento kasi nire-repair siguro yung kanilang bahay. Di ba? Aba, inisyuhan ng ticket. Okay? Rimulya, wala ka na ba talagang ibang magawa? Diba? Wala ka bang ibang problema? Grabe ka yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan, hindi mo mahuli. Dahil hindi mo sila mahuli, dito ka na lang sa itong mga naghahalo na nakahubad. Aray ko po. Yung mga nagtatrabaho ng maayos. Okay. Ako talaga minsan din tayong naging labor, no? At talagang pag mainit naguhubad talaga mga kababayan, hindi pwedeng hindi pwedeng hindi ka makapag tanggal ng damit kasi yung pawis mo nandyan pa rin sa iyo. No, maganda pag hubad ka kasi yung pawis mo tuloy-tuloy yung niyan. Diba? Pero kung John Vic, pwede ba yung pulihin mo naman yung mga sangkot sa flood control scam? Diba? Yung mga nag-ghost project na mga congressman, sila naman po ang hulihin mo. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan. Sabi po ni Grateful Heart, sumobra. Oo nga, sumobra talaga. Mahusay talaga. Sabi po ni R.A. Diosana, mahusay daw talaga si John Vic Rimulya. Mahusay sa kalokohan. Ubus na ba ang maleta? Ayan, ubus na ba ang maleta, John Vic? Ayan, sobrang tawa na. Wala na itong ibang maisip ang pabida-bida, John Vic. Pautak lang kung saan magkakapera ang mga ulong na ito. Ayan, mga ulong na ito. Huwag maligo sa dagat, swimming pool na nakahubad. O nga, kasi public rin yan no? Paano na tayo nito? Kung maliligo ka, wala nang hubad-hubad mga kababayan, dahil huhulihin kayo ni John Vic Rimulya. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Gusto ko lang i-share ito kasi parang sumusobra na ba talaga? Diba? Naghahanap buhay or nagre-repair lang ng kanilang bahay na nakahubad dahil sa sobrang init po hinuli naman. Pero dito po pagdating sa mga sangkot sa flood control scam ay hindi mahuli-huli ni John Vic Rimulya. Kumusta na? Kumusta na pa nga pala si Saldico, 'di ba? Ikaw yung inatasang huhuli doon. Hanggang ngayon wala na kaming balita kay Saldico. Talaga bang hinuhuli ninyo? Opo. Talagang bang hinuhuli nyo si Saldico? Pero nung mga nakaraang taon ba,
nung hinuhuli po nila si former Congressman Arnie Teves, aba, press con dito, press con doon, di ba? Pero ngayon hinuhuli po nila si former Congressman na sino to? Si Saldico. Aba, wala tayong marinig ng mga press con sa kanila. Mukhang natatakot sila mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below mga kababayan sapagkat eto, bago po natin ipi-play yung video patungkol po sa camera, eto muna mga kababayan ito. Sabi po dito ni PC o Jose Claire Castro, ang may sakit ay ipagdasal, hindi tatawanan. Aba, depende po yun sa may sakit. Diba? Pero eto, panoorin po muna natin to bago natin bigyan ng reaction. Pasok. Good luck sa kanya. Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan Anong binibigyan natin ng atensyon? Ibig sabihin, si BP Sara magki-care kay PBBM sa lahat ng ginawa nila. Sa lahat ng ginawa ni BBM sa taong bayan, magki-care pa tayo. Alagaan pa natin mga kababayan. Ako po. natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan. Ayan mga kababayan, magdasal na daw kayo kay President Bongbong Marcos Jr. Dahil yung may sakit ay dapat ipinagdadasal. O kung bibigyan kayo ng pagkakataon mga kababayan, ano po ang inyong dasal? Dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. Sa'yo talaga nang galing yung sinasabi mong irresponsible? Lahat nga ng tinatanong sa'yo, Claire Castro, lahat ng sagot mo irresponsible eh. Tapos ngayon sa'yo pa manggagaling, naku po, nangkakapanggigil ka. Opo. Nakakapanggigil itong si Castro. Sa kanya pa talaga manggagaling yung irresponsible na sagot. Para namang responsable ka sa mga sinasabi mo. Dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. At lahat ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sino mang may sakit. Ngayon, kanino mo yan kaninong philosopher na Pilipino mo yan nakuha? Kasi hindi ko natatandaan na ganyan ang Pilipino. Sa totoo lang, ang Pilipino talagang parang palakutya nga ang mga Pilipino. Depende po yun. Depende kung may ginawa sa'yo o walang ginawa sa'yo. Di ba? Depende po yun sa tao. Ngayon, kung relatives namin, maganda makisama, di ba? Kaibigan mo, maganda makisama, iba naman ang approach noon mga kababayan. Pero, for example, di ba? Kakilala mo. O kilala mo nga siya, pero ang ginagawa niya ay sinisiraan ka, di ba? Ninanakawan ka, di ba? Mga ganun, mga negative na mga ginagawa sa'yo. So, what do you think? Hindi ka ba matutuwa? Huwag tayong magplastikan dito. Di ba? Huwag tayong magplastikan dito, mga kababayan. Real talk tayo dito. Talagang tatawa kami. Bakit? Ngayon, nakakaganti na kami. Di ba? Sa ginawa nyo kay BP Sara, sa Kaban ng Bayan, sa PhilHealth, sa Maharlika Fund, di ba? O kay former President Duterte, na siyang nagpalibing sa Amanla, di ba? Na nag-angat sa kanilang pangalan. Sino ang hindi matutuwa ngayon? I think natutuwa ang taong bayan. Ewan ko lang, pero feeling ko natutuwa talaga ang taong bayan, mga kababayan, no? Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo.
Teka lang, hindi po gumagawa ng sakit ang mga taong bayan. Umamin kayo. Ikaw, Yussi Claire Castro, umamin kayo na mayroon pong diverculitis itong si President Bongbong Marcos Jr. at malala na. Di ba? Sa inyo mismo nanggaling at hindi gawa-gawa ng taong bayan. Huwag kang fake news, Castro. Ha? Maawa ka naman. Pinakikinig sa iyo ang taong bayan kasi nandiyan ka sa Malacanang. Naku po, talagang napakasinungaling ng babaeng ito. No? She will do everything, mga kababayan, just to cover up, no? And defend President Bongbong Marcos Jr. Hindi natin siya masisisi, ha? Kasi, yan po ang trabaho niya, eh. Diyan po nanggagaling yung mali-maleta niya, kaya wala tayong magagawa. It is Castro, Yussi Claire Castro, pero hindi kami papayag, kaming mga vloggers, no? Na kung ano ang sabihin ni Castro, ayun na ang tatanggapin ng taong bayan. Ha? Magsasalita ang mga vloggers, no? Ha? As long as nasa tama. Tulad ngayon, sinasabi niya, gawa-gawa lang daw yung sakit. Hindi naman natin sinabing sila mismo sa kanila mismo galing, di ba? Na may diverculitis. Kayo ang mga sinungaling diyan sa Malacanang. Bakit? Ha? Tinatago nyo pa eh. You are not transparent to the Filipino. Diba? Anyway, ano po ang inyong reaction? Nagigigil tayo kay Castro, no? Kaside siya na po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video patungkol po sa kamera. Pasok. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang breaking news sa papasok lang na balita. Kudita sa kamera. Muling umuugong, Gloria Macapagal Arroyo, ipapalit na di umano sa kasalukuyang House Speaker ng Kamara na si Faustino D. III. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kudita sa Kamara. Umuugong ang galaw sa loob ng mababang kapulungan. Muling nabuhay ang usap-usapan sa loob ng Kamara matapos kumalat ang impormasyon tungkol sa umano'y pag-uusap nina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Sa likod ng bulong-bulungan, may mga nagsasabing may tahimik umanong pagkilos upang muling iluklok si Arroyo bilang leader ng mababang kapulungan. Kasabay ng sinasabing recruitment effort na target palitan si House Speaker Faustino D. III. Hindi pa malinaw kung gaano kalalim ang galaw na ito, ngunit sapat na ang mga pahiwatig upang magtaas ng kilay ang ilang mambabatas at political observers, lalo na sa panahong umiinit ang diskurso sa direksyon ng pamumuno sa bansa. Para sa ilan, hindi ito basta chismis, kundi indikasyon ng posibleng realignment ng kapangyarihan sa loob ng Kamara. Samantala, hindi rin nagpahuli sa opinyon si Rowena Guanzon na muling nagbitaw ng matapang na pahayag. Ayon sa kanya, tila pilit lamang ginagawa ng issue ang umano'y planong pag-upo ni Arroyo bilang speaker laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, kung tutuusin, hindi na umano kailangang magmadali o makipagbanggaan pa dahil may ibang political senaryo na maaaring hintayin. Isang pahiwatig na para sa ilang netizen ay mas malalim sa estratehiya kaysa simpleng agawan ng posisyon. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung ang mga naririnig ay bahagi lamang ng ingay ng politika o senyales ng mas malaking galaw na unti-unting binubuo sa likod ng mga saradong pinto. Ngunit isang bagay ang malinaw, sa bawat bulong ng kudita, mas lalong umiigting ang tanong ng publiko. Sino ang tunay na kumikilos at para kanino? Ngunit sa ilan nating mga kababayan ay mayroong isang malaking katanungan kung totoo nga ba o tunay ang kanilang ninanais na mapabuti ang bansang Pilipinas. Ngunit kung ating pagmamasdan ang kasalukuyang pangyayari ngayon ay tila unti-unting nalulugmok sa kumunoy ang ekonomiya ng bansang Pilipinas.
At eto na nga mga kababayan, Attorney Baligod, naglabas ulit ng ebidensya tungkol dito sa pagdi-deliver ng maletang pera. Diyos ko po, oo. Nang dahil sa maletang pera na yan na kinakawat ng mga buhaya, aba, eto mga Pilipino, umiiyak na sa pagdurusa. Nako, oo. Mahirap. Hirap eh. Alis bawi mo, 300 lang araw-araw. Hirap. So grabe no mga kaubayan, sa kabila po ng mali-malitang deliveries, no? Na dapat sana ay napupunta sa ating mga kaubayan, ngayon po mga karabin natin, hindi na natin alam kung saan na napunta yung mga maleta, pero isa lang po ang sigurado, nasa hindi mabubuting kamay yon. Kasi may kasabihan tayo, nasa mabuting kamay na yon. Pero dito ngayon mga kaubayan, sa pagkakataong ito, sasabihin po natin, nasa hindi mabuting kamay yon mga kaubayan. No? Ay nako, ano kaya ang ginagawa ng gobyerno ngayon para matulungan itong mga drivers na ito? Kasi yung ayuda nila, hindi naman po lahat ng drivers, no? Ay nabibigyan ng ayuda. Okay, pinipili lang din nila. Napakalaki po ng ginagastos, pinipili lang din naman nila. Tapos sinasabi ng ating mga kabayan, dapat yung tax lang ang kunin para lahat makinabang. Pansamantala. Di ba? Tanggalin lang muna yung mga tax na yan pagdating po sa gasolina. Para maibsan naman yung paghihirap, di ba? Pero ayaw nila. Opo, ayaw nila kasi hindi na sila makakakurakot sa mas maganda sa ayuda kasi malaki ang kurakutan. Nako po. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat.